ilalim ng isang monumentong akin na diskubre sa bayan ng Antipolo ay may mga nakalibing raw na mga sundalong nasawi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang tinatawag na bolang kristal ng mga residenteng nakatira malapit sa site na ito dahil sa perpektong bilog na itsura nito. Ano ang kwento bakit ito nandito at bakit tila napabayaan na ito at tila abandonado? Upang alamin na ibibisitahin natin ang Sitio Old Boso-Boso ng Barangay San Jose sa Antipolo kung saan ito makikita. So approaching na tayo explorers papunta sa arko ng Boso-Boso. So dito na tayo sa loob ng Old Boso-Boso. Una muna natin pupuntahan explorers is yung church dito kasi malaki din yung yung ambag ng simbahan na yon nung pangalawang digmaang pandaigdig. Bago tayo makarating sa site, alamin natin kung ano ang katayuan ng Sitio Boso-Boso noong panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig. December 8, 1941 nang magbadya ang pananakop ng Japan sa ating bansa. Kasunod, ang mga bombang nagbabagsakan, ang mga sundalong mapangahas ay kasabay nitong bumaba upang agawin ang Pilipinas. January 2, 1942 ay napasa kamay na ng puwersa ng Japan ang Manila. Patuloy ang paghasik nila ng takot, pagpaslang at pag-alipin sa bansa. Noong simula ng digmaan, ang Antipolo ay isang munang takbuhan ng mga taga-Maynilang gustong makatakas noon sa mga Hapong sumasakop sa Kamaynilaan. Pero noong ang Antipolo ay gusto nang makuha ng mga Hapon, naging mapamansala ito at madugo. Ang pag-atake sa Antipolo ay nagsimula sa 2 araw na pambobombang artilyerya at mula sa himpapawid ay nagbabagsakan ng mga bomba. Taong 1943 nang tuluyang makuha ng pwersa ng Hapon ang Boso-Boso at kasama sa nakuha ng mga Hapon ay ang lumang simbahan na ito, ang Nuestra Señora de la Anunciata Parish Church, ang pinakamatandang simbahan sa Antipolo, pero nasunog ito noon dahil sa digmaan. So nandito na tayo sa church. Ito siya. Kahit nakailang balik na ako rito pero iba pa rin yung aura niya eh. Ito yung itsura niya, explorer sa loob. Kung nakikita niyo yung sa may pinakaunahan, yung mga crack na yan, yung nasa may bandang altar, sa tingin ko original pa yan. Yan yung dating mga crack nung lumindol nung 1800. 1669 nung maitayo ang pinakaunang simbahan upang magsilbi para sa mga dumagat ng linatin at lunutan sa kabundukan ng Tanay. Sa nagdaang mga taon ay nalipat-lipat ang pamamahala nito at noong 1768 ay naipasa ang pamamahala nito sa mga circular priest ng mapatalsik sa Pilipinas ang mga Heswita. 1880 nang masira ito ng lindol pero ang mga pinsalang ito ay di na na-restore hanggang ngayon. Noong Pacific War of Boso-Boso naman ay isa ito sa mga napinsala ng gera. Nasunog ito noon habang inuokupan ng mga Hapon ang lugar. At hanggang ngayon ay kita pa ang mga tinamo nitong sira. Kapansin-pansin dito sa harap, explorers, is yung mga maliliit na mga butas na sinasabi na mga tama ng bala nung panahon ng digmaan. Kalat yan mula dun papunta dun sa taas, tapos dun sa pinakatuktok makikita nyo yan, wasak-wasak siya dahil nga sa tagal ng panahon, siguro din nung panahon ng gera. Siguro may ambag din yung panahon ng gera sa mga wasak dito noon. Pero as is, ito yun. At kung makikita nyo, may mga manghilan-ngilan mga butas. So most likely yung mga butas na yan is mga tama ng bala ng World War II. Hindi kalayuan ang huli nating pupuntahan. 750 meters mula sa simbahan ng layo ng mass grave, kaya hindi ito magiging mahirap hanapin. Papasalamat ako kay tatay kanina yung nakausap ko. Ang niya, ang dami niyang alam sa history ng simbahan, pati na dun sa mass grave. Ang dami niyang alam, ang dami niyang kinuwento. Hindi naman malayo yung mass grave sa sa simbahan. Pero yun nga, wala siya sa Google Map eh.
For some reason, hindi ko alam kung bakit wala sa Google Map. Dito kakaliwa tayo dito para pumunta dun sa pinakang elementary school dito. Nasa likod daw yun ng elementary. So di ko alam kung ito yung elementary. Pero mukhang wala pa ako nakikitang hagdanan dito. Wala. May eskwelahan pa yung isa. Itong isa, meron pa dito. Ito. Ito na yung elementary school, Old Boso-Boso. Tapos, nasa likod yun at meron daw maliit na baitang. I think, itong hagdan na to. Itong hagdan na to. Ito na yung hagdan paakyat dun sa bolang kristal na tinatawag. Kapansin-pansin lang dito, explorers, na yung mga handrail wala na. Akyatin na natin. Dun na siya agad papunta. Pagtapos ng ilang taong pag-okupa ng puwersa ng mga sundalong Hapon sa Boso-Boso, ang pagpapalaya dito ay naging masidhi. Early 1945 sa pamamagitan ng pagsanib puwersa ng sundalong Amerikano, Pilipino, at sa tulong ng Hunter ROTC guerrillas na may kuta noon sa lugar noon pang 1942 ay sama-sama nilang binawi ang Boso-Boso noong March ng 1945. Umalingaw-ngaw ang mga pagsabog ng bomba at putok ng mga baril. Sa digmaang nagdaan ay mahigit sa 295 na mga sundalo ng 1st Cavalry Division ang nasawi, samantalang nasa 3,300 naman ang nasawi sa Noguchi Force ng Japan. Mga katawang walang buhay ay nakakalat at ang simbahan ng Boso-Boso ay naiwang sira-sira. Sa pagtatapos ng gera, hindi malabong sa iba't ibang parte ng Antipolo at ng Boso-Boso ay marami mga pangkatang libingan o tinatawag na mass grave. Dahil nga sa mga gerang ganito ay madalas ang mga labi ng sundalo ng kalabang bansa, lalo na ang mga di nakikilala, ay pinagsasama-sama na lamang sa kanilang huling hantungan. At ayun mismo ang dahilan kung bakit nandirito ang markang ito. Nasa medyo malawak din na lupain to nakatayo. Kapansin-pansin na wala na yung mga grills niya dati at ang natitira na lang itong gate dito. Ito na lang yung natitira. Yung mga grills, yung mga bakod, wala na siyang mga bakal-bakal. May nakasulat dito, "May peace prevail on earth, January 1986. Tapos may isa pa na "May peace prevail on earth." Tapos di ko alam kung Korean text na yan. Tapos January 1989. So 3 years. Sa taas naman nung "May peace prevail on earth", sa gitna nun may nakasulat naman in Japanese text. Ayan o. Base sa pagsasalin ko nito sa internet, ang mga sulat na ito ay nangangahulugang quote, "Of the 3 companies, the 90th company was transferred to the northern Luzon Orion Pass area, where many, including platoon leaders and those below them, were killed in action." End quote. So kung lalapitan natin, explorers, may nakasulat pa dito. Hindi na mabasa eh. Ito, SUN Sundoong Pilipino. Sundalong Pilipino. Sundalong Pilipino. Para sa mga namatay na sundalong Pilipino. Yun yung nakasulat dito. Tapos may Japanese text dito sa taas na halatang sinubukang i-trace. Kung makikita nyo, tinrace siya. So, I assume na may nakasulat dito dati sa pader na to. Pero ngayon hindi na siya makita kasi malumot na at sira na yung mga pintura niya. So may nakapagsabi kasi sa akin, hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun, pero eto, hindi daw to original nandito. Yung original daw na ganto is pa square lang, tapos
nandun siya nakalocate dati sa harap ng simbahan. So itong court daw na to, explorers, before to nagawa, yung mass grave, nandito dati, dito siya nakatayo. So nung tinayo tong court na to, nawala na. Nilipat dun sa may kabila. Hindi alam ni tatay kung anong taon, pero nasa 2000 siya. Hindi niya tanda exactly kung kailan, pero yun nga, eto siya. Mapapansin nyo to, may Japanese symbol dito na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Tapos sa kabila nito, sa tingin ko, Japanese din. Ito yung text in Japanese, tapos ito yata yung ano niya, translation niya. Ito yata yung translation nitong nasa taas. We pray for the soul to rest in peace of the Philippines, Japanese, American, and other killed during the Pacific War at Boso-Boso area. Hindi ko alam kung ano yung rason kung bakit may pabilog sa taas. Pero, yun, tinatawag nila to dito sa lugar na to na bolang kristal dahil nga pabilog siya. Pero, hindi naman siya mukhang kristal. Pero yun lang yung tawag sa kanya dahil nga siguro sa yung sa mga manghuhula, yung bolang kristal, di ba? Perpektong perpekto kasi yung pagkakabilog niya. Kudos sa gumawa nito. Napakaganda ng gawa niya. At sobrang bilog niya talaga. Wala kang mararamdaman ng mga uneven na na parang hindi siya pantay. So kung hahawakan mo siya, sobrang pantay niya. Walang mga bako-bako. Sobrang bilog niya na perpektong perpekto yung pagkakabilog. Kung sa mga bata, yun talaga nila na na bolang kristal. Kasi nga dahil sa bilog, manghula, syempre mga ganun bagay. May mga Japanese nga na pumupunta dito. Nag-alay sila dito. Nasa 12 siyang stick na nandito sa lapag. Ito yung sinisindihan na parang kandila ng mga Japanese pag sa mga namatay. So most likely may mga bumibisita pa nga rito ng mga Hapon upang alalahanin yung mga sundalong Hapon na nandito sa ilalim. At wow, hindi ko inasahan na may makikita akong ganito rito ngayon na parang siguro few days lang to bago ako pumunta rito. Siguro nasa 2 araw o 3 araw pa lang to nandirito. Grabe, iba yung aura dito. Bukod sa tahimik is marami kang may isip na parang hindi talaga nakakabuti ang digmaan. Kahit nasa ang side ka pa, hindi siya nakakabuti. Wala siyang magagawa kundi maging devastating lang, nakamamatay. Kung nandito man yung mga namatay during that time, at itong mass grave na to ay nandito nga sila sa ilalim, or kung nandun ba sila sa court, sa tingin ko nandito na sila, nilipat sila rito mula dun sa court. So kung mararamdaman mo, iba yung aura dito, na parang magbibigay siya ng kalungkutan sa'yo dahil hindi biro yung World War II. Napakamadugo ng digmaan na yun, sobra. At sa history natin, marami siyang naging domino effect. Maraming tumayo, maraming lumaban, maraming nagbago after the war. Pero hindi mo makakaila na grabe, no? Iba yung niya. Iba yung nagawa niya. Lalo na sa mga ninuno natin. At sana lang maayos to, no? Sana mabigyan pansin ng gobyerno ng Boso-Boso or ng Antipolo. Mabigyan pansin upang ayusin, upang maging bahagi, no, ng pag-aaral ng mga bata. Lalo na at malapit lang yung yung elementary dito. Sobrang lapit lang. So, malaking tulong to sa mga bata na gustong matuto ng kasaysayan, no? At naniniwala naman ako na mayroon pang mga kabataan na interesado pa rin sa gantong usapan or kung anong subject, di ba?
may pag-asa pa rin na matuto sila, no, ng mag-aral or alamin kung saan sila nagmula at sino yung mga dahilan kung bakit nandito sila at nakakaranas sila ng kalayaan ngayon. Ang estimadong namayapa noong World War II ay nasa mahigit 70 hanggang 85 milyon sa buong mundo at nasa mahigit 500,000 hanggang 1 milyon dito ay sa ating bansa, making it the deadliest conflict sa kasaysayan ng mundo. Ang Pacific War of Boso-Boso ay naging matugo at naging mapanira. Maraming buhay ang nawala. Nabalot ito ng takot at pangamba, mga pagpaslang, mga alipin sa mamamayan. Para sa mga taong nagsakripisyo upang mabawi ito, ay hindi lamang ito bastang-bastang pagkuha ng isang lugar, kundi maibalik sa mga Pilipino ang kanilang karapatang maging malaya, tamasahin ang buhay ng hindi sumusunod sa mananakop, kundi mabuhay sa ating sariling desisyon. Naway maging mapayapa na ang mga kaluluwa ng mga nasa lugar na ito, at nagpapasalamat ang lahat sa mga sundalong namatay para palayain ang lugar na ito. At sana nakikita nyo ang aming natatamasa ngayon, ang kalayaan ng dahil sa inyong ginawa.